So, yung case na napili mo? Yung case po na yung kay Stephanie po. Kay Steph, ano nga yung kay Stephanie? Wait Case lang. number, study number 1 po. Case number? Case study Okay. number 1. Sige. Parang Opo. first time. Wait lang. Tingnan ko din sa classroom. Yung anger issue. Nag-prepare din ako eh. Mm. Sige po. Dalawa po ata yung prepare nyo eh. Oo, dalawa. Kasi dalawa yung pinagpipilian niya. O, sige. So, Opo. eto na, final na to. Ano na tayo, Opo. ready ka na ba? Opo. Babasahin ko lang din naman po yung case study mo. Oo, oo. Parang tapos magpe-pretend ka siguro na ikaw si Stephanie sa ganon. Tapos ako yung Opo. counselor. So, sige. Paano ba to simulan? Ako po ata ang magbabasa ng Ah, ah. case study tapos kayo na po yung magbigay ng Sige, sige. info. Sige, sige. Sige po. I wanted to talk to you because I was convicted by the service at youth camp tonight. My younger brother and I not talk for over 2 weeks now. What happened was I got so angry at him and yelled at him because he used my cell phone without permission. He has done that so many times, but this time while he was playing a game on my phone, my friend from school texted me. He opened the message and read our chat. Then he went and told my dad that I have a boyfriend. I was so mad at him. It's not even really true. But of course, my dad came to talk to me and then told me to stop chatting him and focus on my studies first. So that um is why I am so mad at my brother. I am trying to forgive him, but I just can't forget what he did or trust him anymore. I already warned him never touch my phone again, but I know he will. He doesn't respect my things or my privacy. Ano pong gagawin ko doon? So, I will ask you a question. So, bago yan, mag-pretend tayo na nasa roleplay talaga, no? Ikaw na lang si Stephanie pala. Nagula-ula pa ako. So, Stephanie, let's pray first before we begin our counseling. So, let's pray. Lord God, Heavenly Father, oh Lord, thank you so much for this day, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, na makapag-usap kami ni Stephanie, Lord. I pray, Lord, whatever issue she has, Lord, masettle po namin, and whatever lesson na gusto niyo pong ipagawa sa amin to change of character, Lord, is matutunan po namin sa pamamagitan ng inyong salita, Lord. Help us, Father, to desire you more, Lord, to use this situation, Lord, for us na lumapit sa inyo at makilala kayo, Father. Lord, I pray, Lord, that this situation, Lord, is hindi siya nagkataon lang, and you meant this to happen, Lord God, so that we can learn something from it, Lord. I pray, Father, you will guide us, Lord, sa aming conversation, Lord, na whatever things we discuss, Lord, may you give us wisdom, Lord, to discern those things and to settle this problem, oh Father. Lord, thank you again, Lord, for this opportunity and for the willingness, Lord, of Stephanie, Lord, to open up, Lord. I pray, oh Father, may you give her boldness, Lord, to say everything, Lord, lahat-lahat ng nararamdaman niya, Lord, i-open niyo po yung heart niya to speak up everything, oh Father, na hindi po siya mahiya sa situation para masettle din po yung issue. Again, Lord, we're asking for your guidance, wisdom, Lord, sa araw na ito. We just want to bring back all your praises and glory in your hands. In Christ, I pray. Amen. So, Stephanie, magtataglish tayo, no? Kasi, ang Opo. hirap mag-English. So, based on sa situation, anong scenario or saang banda ka mas nagalit sa kapatid? Yung uh,
ginamit po yung phone without my permission, and then nagsabi pa po ng um hindi fake news sa father. Mm. Okay. So, ano yung nararamdaman mo? What what do you feel nung nagsabi siya ng issue? Ala, si Rowena. Wait lang po. Si Rowena nandyan. Hello po. Hello po. Nakapagbasa na po kami ng case, pero naka-record naman Ah, siya. okay. So, Okay, sige. from, Sorry, ah. ay, okay lang, okay lang. So, from the beginning, binasa ni Faith, Faith talaga, no, Ah, yung case. So, yung napili niya is oo. Amber. So, ayun, nakapag-pray na kami. Tapos, pasimula pa lang actually. So, nag-question ako kung aling part doon yung kinagagalit niya. So, sabi niya about boundaries na invade, tapos telling stories na hindi naman totoo sa father niya. So, ayun, mag-a-advise sana kaming dalawa. So, Okay po. sige po. Yun pa lang naman. So, Sige po, feeling, continue niyo lang. Mag-fill out na lang ako dun sa ano. sige po. Nag-ano na Thank you kayo. po. Oo. Okay lang. Magka-catch Ah, up na lang ako. Thank sige po. you. Sige. Wait lang po Sige lang. May kukunin lang. Ayan. Kumuha ako ng papel. Ililista ko pala para matrack ko, no? Okay. So, since nagalit ka, how does your anger affect your relationship with God and yung mga tao sa paligid mo? Sa akin po is parang nahiya Mm, nahiya po sa kanila. mm, mm. Sa, And mm, additional po, my parents told me that I need to let my brother use my phone sometimes mm, since he doesn't have phone. Parang mm. Okay. yun po. Oh, so he doesn't have that phone. So, ano yung nararamdaman mo? Ano yung comment mo that your parents told you na you have to give or you have to let your brother borrow the phone? It is okay with you? Opo, pero sa mga parang private ko rin po, sana parang may may privacy din po na hindi Mm, niya dapat puntahan. Pero okay mm, lang naman po sa mm, gagamitin niya. okay. So, may naalala ka ba na meron ka ding nagawang kasalanan sa brother mo but then he forgive you sa sin mo na yun sa kanya? Um, Opo, parang lahat naman po kasi sometimes nagkakamali po. Mm. So, can you tell me more kung ano yung situation na yon na we're in, yung pinakamatindi mong kasalanan na na-forgive ng brother mo? Wait lang. Ano ba? Um,
Ano po siguro, yung inggit na Mm. palagi siyang kinakampihan. Mm. Okay. Tapos parang ako po palagi yung mali, parang ganun po. Okay. So, pag, Favoritism. okay, common. Favoritism. Yun lang po. Opo. Okay. So, during those feelings, no, paano mo nama-manage? Paano mo na-overcome if you feel that your parents may favoritism sa kapatid mo? Cellphone lang po. Palagi Sa yung phone kasama. lang. Mm. Okay, sa phone. Okay. So, ayun no, na-rule out natin na you think na may favoritism yung parents mo against sa treatment sa inyong magkakapatid. And then you feel like yung privacy mo is violated because of that phone. And then sabi mo, it is okay for you na gamitin as long as there's boundaries or these limitations. So, like for example, in the situation, pag yung Panginoon has the same situation sa situation mo ngayon, how would He respond kaya sa kapatid? What would Jesus do if He will be in that situation sa'yo? Um, Patawad. Patawad po. Tawad. Mhm. Do you think yung forgiveness is madali lang siyang ibigay o mahirap? Mahirap po. Para sa akin po, mahirap. In what aspect nagiging mahirap yung forgiveness? Dahil pag paulit-ulit pong ginagawa yung isang bagay, Mm. parang yun po yung mahirap siyang ipatawad kasi iniisip na gagawin po ulit. Mm. Okay. So may ways ka ba before, like for example, there's someone who have hurt you, hindi lang sa kapatid mo but sa ibang tao. How would you apply that forgiveness on that person? Sa akin po, parang kahit ginagawan po ako ng hindi maganda, pinagpi-pray ko na lang po Mm. talaga na parang ako at ang Panginoon lang yung nakakaalam um, ng forgiveness na yun. Mm. Mm. So, is there any time for you, yung length ba ng time na makapag-forgive ka sa certain kasalanan? Or it would depend sa sinang ginagawa ng tao, yung forgiveness na maibibigay mo sa kanila? Kahit ano naman po. Pero yung part lang po na parang like kapag siniraan po na parang Mm. iyon po yung napakahirap na hindi mo Mm. ma-defend yung sarili mo Mm. na hindi ka na lang magsasalita mas pinipili mo na lang na manahimik para maging maayos ba yung lahat. Kaya parang yun po yung pinaka para sa akin na Mm. mahirap siyang Mm. patawarin na Mm. hindi mo kayang i-defend yung sarili mo. Mm. Pero Mm. nagpatawad naman po. Mm. Pero hindi ko po alam, tama po ba yun na nagpatawad na pero nandoon pa rin po yung parang alaala na masakit na dahil Mm. hindi mo po nakausap yung isang tao? Mm. Sige, maganda yan. Yung question mo, i-take note ko yan. So, sasagutin natin yan sa mga later on ng ating counseling. So, isang tanong na lang, do you think yung pag-hold mo ng grudges sa kapatid mo is nakatulong ba siya sa'yo? Nakabigay ba siya ng peace o sama ng loob? Sa ngayon po, sama ng loob. Mm, sama ng loob. Paano po kaya na ma-conquer yun? Mm. So, sige, ano natin. So,
para ma-conquer yun, nakausap mo na ba yung, yung brother mo about this? Have you tried to verbalize yung feelings mo sa kanya? Bakit ka na-upset? Bakit ka nagalit? Opo, dahil sa paulit-ulit niya pong ginagawa at pinagsabihan ko na rin po na if gagawin niya po ulit, hindi na po ako magpapahiram. Hmm. So, ano yung reaction ng brother mo on that time na pinagsasabihan mo siya tungkol sa kanyang ginagawa? Nag-agree naman po kami. Nag-agree naman kayo. So, have you seen any changes after ng conversation yung dalawa? Tingin ko po kailangan niyo po ng chance ulit kasi kung uulitin niya po ulit yun, siguro sabihin ko na parents ko na bibili na lang ng para sa kanya para hindi na po kami palaging nag-aaway. Mm. O sige. Ah, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, kung paano i-deal ng scripture yung problem. So, may idea ka ba kung ano yung opposite ng anger? Ano kaya yung opposite ng Ano po? galit ba? Yung akala natin, 'di ba, yung anger, yung opposite niya is hula lang kahit ano, wala namang wrong answer. Ano sa tingin mo? Um, ano lang. Opposite ng anger, pleasure, ay, Mhm. Okay, pwede pong wrath pleasure, din. diba? So sabi sa Bible, yung opposite daw ng anger is love. So para mawala yung galit natin, kailangan nating ipadama sa kanila na mahal natin sila. Kasi hindi natin makokontrol kung ano yung respond ng tao, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung iniisip ng brother mo, but we can do something. Pwede nating kontrolin yung emotion natin in respond to that circumstances. So pag na-feel mo na galit ka na naman sa kapatid mo kasi paulit-ulit lang siya. Kailangan nating i-counterfeit ba kung ano yung makakatalo sa galit. So yung makakatalo sa galit is yung pagmamahal, 'di ba? Yung pagmamahal na instead magalit tayo, dapat ipadama natin sa kanila na mahal natin sila. So, do you remember yung any verse sa Bible na speaks about love? May naalala ka bang verse? Love one another. Love one another. So, anong verse kaya yon? Sa John? John. So, love one another. So, John 13. Sa John. Meron ka diyang Bible? Ipapabasa ko sana sa'yo yung verse na yon. Sige. Uh, John 13, verse 34 to 35. Sa Shopee po kayo. Ay, sorry. John 13, verse 34 to 35. John 13:35 Mhm. po. Hmm.
By this shall all men know that ye are my disciple, if ye have love one to another. 'Di ba? Kung totoong Christian tayo, kung totoong disciple tayo ng Panginoon, Jesus is the source of our love, 'di ba? Nagmamahal tayo because Jesus loved us. So as Christian, we have to manifest that love sa ibang tao. So sabi nga sa Bible, 'di ba? We have to love one another. Even though yung tao is may kasalanan, hindi ka mahal-mahal, but commandment ng Panginoon na kailangan nating mahalin yung isa't isa. Especially yung pinagagalitan mo, di ba, is your brother. So, hindi lang siya ibang tao, but it is someone closer to you, di ba? Own blood mo siya. So, sa ibang tao na, na de-demonstrate natin yung pagmamahal, di ba? How much more, di ba, sa kapatid ko, mas deserve niya din yung pagmamahal kaysa sa ibang tao kasi mas malapit siya sa akin, sa atin. So every time na magagalit ka, think of the love ng Panginoon sa atin, di ba? Siya yung nagmahal, hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ang dami nating kasalanang ginawa sa Kanya, hindi nga tayo humingi ng tawad sa Panginoon, di ba? Pero yung pagmamahal na yun umabot sa higit pa na binigay niya yung buhay niya for us. So, yung commandment ng Panginoon is to love beyond sa makakaya nating ibigay. Na kahit yung ibang tao is ang daming kasalanan na ginawa sa atin, think of yung sacrifices ng Panginoon, di ba? Think of yourself as a sinner na hindi man humingi ng tawad sa Panginoon, but yung Panginoon yung nag-reach out sa atin, di ba? So, gusto kong basahin mo yung sa Romans 5:8. Romans 5:8, but God commanded his love toward us, in that while we were yet sinner, Christ died for us. So, yung masasabi mo tungkol sa verse na yun? Kahit tayo po ay makasalanan, yung pag-ibig pa rin sa atin ng Panginoon parang umaapaw. Mm-mm. So, sabi natin Dahil kanina, mm-mm. Sige. Ay, sorry Sige na po. choppy. Choppy, hindi ko narinig. Pwedeng paulit, please. At dahil sa pagmamahal po yun ng Panginoon, yung Panginoon yung namatay para sa atin. Mm-mm, di ba? So, parang ano ba yung tawag doon? I-place natin yung situation natin sa love ng Panginoon, 'di ba? Mas higit yung pagmamahal ng Panginoon kaysa sa atin, 'di ba? So, we don't have this right actually na magkimkim ng galit kasi tayo mismo sa sarili natin is makasalanan din and we ourselves receive forgiveness sa Panginoon. So, parang iisipin natin sino ba tayo para hindi magbigay ng forgiveness sa iba. If in the first place, hindi tayo humingi ng tawad sa kasalanan natin, is pinatawad tayo ng Panginoon, di ba? Sabi dito, while we are yet sinners, kahit na nagkasala or kahit on that time may kasalanan tayo, but then Christ died for us. So ganyan katindi yung pagmamahal natin ng Panginoon sa atin, and God will expect to express that love also sa ating brother or sa ating kapatiran. May question ka doon bago tayo mag-proceed? Wala na din. Sige. So, yung Bible kasi dinefine niya kung ano yung pagmamahal. So, pabasa ako sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. 1 Corinthians 14 po. 1 Corinthians 13 verse 4 to 7.
13, 4 to 7. Charity suffereth long and is kind. Charity invade not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, do- doth not behalf itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believe all things, hopeth all things, endureth all things. So, sa tingin mo, ano kaya yung ibig sabihin ng verse na yan? Nagchachapi po kayo. Sorry. Sa tingin mo, ano kaya yung ibig sabihin ng verse na yan? Um, Parang lahat ay um, sa last Mm. sa last verse, believe all things Mm. and endureth all things. Doon po yun. Mm. Okay. Sige, yung sa last verse na sabi mo, it endureth all things, di ba? So, sabi dito, ito yung biblical love na tinuro sa atin ng Panginoon. Love is patient, di ba? So, on that situation, ano ba yung patience mo sa brother mo? Sa tingin mo, may pasensya ka ba sa brother mo? Opo. Pero hindi ganun. Mm-mm. Hindi ganun Parang ka, nakalalim. hindi ganun kalalim, no? Pero yung Bible dinefine na yung love will test our patience, di ba? So, dapat mas i-extend. In order for us to express that love, kailangan nating habaan yung pasensya natin. So, yung pangalawa pa, love is kind. So, naging kind ka ba sa brother mo on that circumstances? I think opo. Naging kind naman, no? 'Di ba? Naging mahinahon ka sa kanya, sa treatment mo sa kanya kasi kinausap mo naman siya, 'di ba? Tapos hindi siya nakinig. So on that scenario, mako-considered mo na you're still kind sa brother mo. Is that correct? Yes po. Correct naman. So, yung susunod kaya is yung envy. Sabi dito, love does not envy. So, are there times na you feel jealous? Sabi mo nga kanina, di ba? Ah, favoritism. So, madalas mo bang nafe-feel yun or minsan lang? Madalas po. Madalas. So, parang ito siguro yung kailangan nating i-overcome din yung envy sa kapatid, lalo na pag na-feel natin yung favoritism. Pero, tandaan mo kanina, di ba, yung opposite ng anger is love. So, sabi sa Bible, yung definition ng love, isa dito is hindi dapat naiinggit, di ba? So, later on, kailangan nating i-practice kung paano ba na hindi mainggit sa brother natin. So, sa Bible, di ba, sabi doon, we don't have the, dapat hindi natin ma-feel yung ganong emotion. But since human responses ba, hindi natin makokontrol yung reaction natin, there would be a time, di ba, na maiinggit tayo, lalo pag pinakita ng parents or napoprovoke tayo na mainggit sa kanila, di ba? So, ano yung pwede nating i-respond na instead envy yung maramdaman natin is pagmamahal sa Panginoon? Ano sa tingin mo kaya? Meron ka bang naalalang verse na na tungkol sa envy sa
sa We have Bible? Ephesians. Okay lang po. Sige lang. Take your time. Ephesians. Ephesians. Okay, sa ano po? Philippians. Sa Galatians 5. Mm. Ano ba to? Galatians 5. Sige. Ah, sige. Sige, since na-mention mo yung Galatians 5, i-open na lang natin yung sa Galatians 5, verse 19 to 21. Okay. Pwedeng pabasa po ako. Galatians 5, verse 19 to 21. 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciv- ano to? Lasciviousness, Mm-mm. idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, eh, as I have also told you in time past, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. Di ba? Napakabigat yung sinabi dyan sa Bible. Nalista dyan yung pagkainggit, di ba? And sa huli na nakasulat pa, they shall not inherit the kingdom of God. So, yung envy is makukonsider natin na it's part of human nature, di ba? Kung hindi tayo naiinggit is hindi tayo tao, di ba? So, your feeling na feeling mo siya yung favorite, naiinggit ka, it's normal because it's part of human response. Pero, fallen nature kasi natin siya, makukonsider siya na sin. And yung sin, di ba, hindi siya karapat-dapat or hindi siya maganda sa tingin ng Panginoon. So, pero yung Panginoon is gracious, di ba? He provide us verse kung paano ma-overcome yon. Kasi sa sarili natin, hindi natin kayang tanggalin yung inggit nararamdaman natin. Pero yung Panginoon is kaya niyang tanggalin kung ano man yung inggit na nadarama natin against our brother. So, yung una is kailangan tanggalin natin yon sa katawan natin. I-put off whatever anger, whatever envy, whatever bitterness na nafe-feel natin towards our brother, di ba? So, sa pagtanggal, kailangan kasi nating palitan, di ba? Hindi naman pwedeng tanggalin and wala tayong ipapalit kasi mas prone tayo na mas magalit sa kanya. So, bago yon kailangan muna nating i-renew yung mind natin, di ba? I-train yung mindset natin na huwag magalit, di ba? So, yung salita ng Panginoon is nagtuturo din about sa renewal ng mind. Kung paano natin. So, kailangan natin una, yung panalangin, ano yung nagagawa ng panalangin sa'yo?
Ano yung nagagawa ng panalangin sa'yo? Sa akin po malaking tulong Mm, kapag um, mabigat na sitwasyon, pag pinagpe-pray ko po is gumagaan. gumagaan, 'di ba? So, ikaw na din mismo nagsabi na your prayer is gumagaan, nagpapagaan ng iyong damdamin. So, why would we apply that sa brother mo na every time na nafe-feel mo yung ganyang emotion, just pause, 'di ba? And pray sa Panginoon. Yung prayer will change your heart para mag-respond tayo sa will ng Panginoon, 'di ba? So every time na naglingers yung ganyang emotion sa pause and pray sa Panginoon. Diba? Na i-change yung heart mo in response sa situation. And you will be amazed kung paano i-change ng Panginoon yung action mo. So, it's part of renewing our mind na mag-respond sa gusto ng Panginoon sa atin. So, aside from prayer, ano pa? Scripture reading. Diba? So, kailangan natin everyday magbasa ng salita ng Panginoon. So, sa following week, magbibigay ako sa iyo ng mga verses na pwede nating i-meditate para sa situation, para sa anger, para sa envy, or anything na feel mo towards sa iyong kapatid. So, bibigyan kita araw-araw ng assignment ng Bible reading, and then you have this journal na ilista mo kung ano yung realization mo, how this verse help you to overcome your anger, and then yung prayer mo kung ano yung pinagpipray mo sa Panginoon, in what aspect